Isang alkalde na naging pinaka-kontrobersyal na Pangulo ng Pilipinas. Isang leader na minahal ng milyon-milyon, ngunit kinondena ng buong mundo. Ito ang kwento ni Rodrigo Duterte, ang lalaking nangako ng pagbabago, nagdeklara ng digmaan kontra droga, at pinalitan ang politika ng Pilipinas magpakailanman. Bago siya naging Pangulo, kilala si Rodrigo Duterte bilang The Punisher, ang istriktong alkalde ng Davao City. Sa loob ng 20 taon, pinamunuan niya ito ng may takot at paghanga. Ginawa ang isa sa pinakadelikadong lungsod na isa sa pinakaligtas. Ang kanyang brutal na pamamaraan sa krimen ay nagbigay sa kanya ng reputasyon. Isang leader na gumagawa ng paraan kahit ano ang kapalit. Noong 2016, sawang-sawa na ang mga Pilipino sa tradisyonal na politiko. Krimen, korupsyon at droga ang sumira sa bansa. Gusto ng taumbayan ng isang strongman, isang hindi takot gumawa ng radikal na aksyon. Kaya hinikayat si Duterte na tumakbo bilang Pangulo. Ang kanyang slogan, "Change is coming." Ngunit kakaunti ang nag-expect kung gaano kalaki ang pagbabagong dadalhin niya. Iba si Duterte sa ibang Pangulo. Nagmumura siya sa talumpati, nagbibiro tungkol sa rape at hayagang ininsulto ang mga world leader. Pero para sa milyon-milyong Pilipino, ito ay nakakapresko, isang leader na nagsasalita tulad ng ordinaryong tao, walang takot at walang filter. Higit sa matapang na salita, nangako siyang wakasan ang oligarkiya, isulong ang federalism at magdala ng tunay na pagbabago. Para sa kanyang mga supporter, siya ang unang Pangulong tunay na nakaintindi sa hinaing ng mahihirap. Para sa kanyang mga taga-suporta, si Duterte ay isang bayani. Naniniwala silang ligtas na ang mga lansada dahil sa giyera kontra droga. Hinangaan nila ang kanyang pagharap sa West at pagiging malapit sa China. Para sa marami, ang pamumuno niya ay hindi tungkol sa demokrasya, kundi sa resulta. Takot man o tunay na tiwala, patuloy na mataas ang approval rating ni Duterte. Bakit? Dahil sa isang bansang sawa sa mga hungkag na pangako, si Duterte ay kumilos, kahit gaano man ito karahas. Ngunit ang pamumuno ni Duterte ay nabahiran ng dugo. Ang kanyang giyera kontra droga ay umabot sa libu-libong patay. Marami sa mga ito ay hindi malinaw na operasyon. Tinawag ito ng mga human rights group na pamamaslang. Nagsiyasat ang International Criminal Court. Pero hindi nagsorry si Duterte. "Wala akong pakialam sa human rights," sabi niya. Sa kanyang panunungkulan, napigilan ang kalayaan ng pamamahayag, pinatahimik ang mga kritiko at lumakas ang kultura ng impunity. Para sa iba, hindi siya isang strong leader, kundi isang diktador na nagbabalat kayo.